Sinabi ngayon ng Department of Justice na kakasuhan ang ilang dati at kasalukuyang mga mambabatas matapos silang pangalanan ng mga whistleblower kaugnay sa mga maanumalyang proyekto kontra baha. Saksi si Salima Refran. Pagpasok ng convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanilang tanggapan sa Quezon City, sumugod ang mga relihistang nananawagang may managot sa katiwalian sa flood control. Nakagirian nila ang mga pulis Quezon City na nakaharang sa gate. Ilang relihista ang sinubukan pang umakyat sa bakod. Nagkahatakan at tulakan. Git ng mga relihista, huwag mamili ng pananagutin at wala dapat pagtakpan. Inikisan nila ang mga larawan ni na Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Ombudsman Remulla at logo ng isang contractor na nasa likod umano ng flood control project sa Cebu. Dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing korap dito. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Hiling din ng grupo, imbestigahan ng Ombudsman ang mahigit 4 flood control project sa Cebu na nagkakahalaga ng halos 27 bilyong piso. Kailangan may managot dito sa Cebu flooding disaster. Sino ang mga opisyal na nag-approve ng permit para sa real estate, quarrying, reclamation, mining na responsable dito sa baha? Sino ang responsable sa mga substandard na flood control project sa Cebu? Ayon sa Office of the Ombudsman, nakikiramay sila sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Inatasan nito ang isang special task force para imbestigahan ang mga proyektong dapat pumigil sa pinsala ng bagyo. Sinusubukan pa namin hingi ng pahayag ng Pangulo. Maging ang mga lumahok sa Black Friday protest sa Menjola at White Friday protest sa EDSA Shrine, kinundena ang anilang nakamamatay na epekto ng katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Ayon sa DOJ, ikinanta na ng ilang iniuugnay sa anomalya ang kanilang nalalaman. Kabilang sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Domasic, at ang kontratistang si Sally Santos. Itinuro rin daw nila ang kanilang mga nakatransaksyon, kabilang ang ilang senador at kongresista. We already have a handful of senators, a handful of congressmen. We have evidence, for instance, linking a kickback mechanism but passes through an intermediary. I'm very happy to say that they are telling everything. So at this point in time, we believe that there is now sufficient evidence to implicate even politicians. Aabot sa 1 bilyong piso ang halagang ibabalik nila sa gobyerno. Cash, real properties, land, houses, as you said, jewelry, motor vehicles. That is part of the negotiation. And they are also saying that everything that was already frozen in their accounts. Inihahanda na rin ang kasunduan para mapabilang sila sa Witness Protection Program. Pero kailangang masunod ang reglamento sa ilalim ng batas. Their testimony should be absolutely necessary for the prosecution of the case and that they are not the most guilty in the scheme of the crime. We are not giving any blanket immunity to any of the whistleblowers. And they have agreed to that and they understand the situation. But we will give specific immunity for each particular case where their testimony will be used. Sa ngayon, hindi raw kasama ang mga kontratistang Sara at Curly Discaya sa mga kumanta. They have stopped coordinating with us. But the office is always there, open if anybody, any possible whistleblower would come forward. Ayon sa DOJ, unang masasampahan ng kaso sa korte ang mga sangkot sa ghost project sa Bulacan. Sa Lunes ang simula ng preliminary investigation. So on Monday, November 10, they will be confronted with all the evidence gathered by the task force and they will have their opportunity to explain their side. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.